Nabas naman po ng pre-trial chamber ang kanilang desisyon na mayroong probable cause, sapat na ebidensya para litisin si Tatay Digong. Ang ibig sabihin po nito talagang tuloy na ang paglilitis si Tatay Digong at mukhang malabo na makalabas sa kulungan si Tatay Digong. Well, ang paglilitis po, ang pinakamabilis na mayroong paglilitis dyan ay 1 taon, ang pinakamahaba ay 10 taon. Ang punto po natin ay mukhang si Tatay Digong ay matatagalan makauwi maski pa mapatunayan na hindi siya nagkakasala. Ang pag-asa na lang po na makauwi is pag nagkaroon ng supervening event, pag lumala ang kanyang estado ng pag-iisip at kanyang kalusugan at babalik muli ang mga abogado ni Tatay Digong para sa interim release. No? Dahil lang talagang kondisyon naman sa interim release kung merong pangangailangan ay yung physical at mental condition ng nasasaktan. Breaking news mga kaibigan, meron po tayong masamang balita. After po natin mag-live kanina, nagulat po ako dahil naglabas po ng confirmation ang ICC. Yung confirmation of charges po mga kaibigan, yung pinaka-finality po o yung sinasabi nilang final decision, bigla po nilang inilabas kanina after natin mag-live. Talagang nagulat talaga ako mga kaibigan kasi may schedule yan eh. Ang schedule dapat niya next week. Di ba sinabi ko sa inyo dito at sinabi din ni Attorney Kaufman yan, naabangan natin yung pinaka-final decision kasi syempre guys, umaasa pa rin tayo eh na magkakaroon po ng magandang result, magandang balita dahil nga hindi pa nga tayo naka-get over diyan sa jurisdiction ng decision ng ICC sa jurisdiction po ni Tatay Digong, mga hinayupak na yan na dinenied po ang kanyang jurisdiction po. Hindi pa nga tayo doon natatapos no, sa ating kalungkutan dahil nga binasura or dinenay ang kanyang petition for jurisdiction. Eto na naman, binigla tayo mga kaibigan. Hindi natin ito inaasahan guys kasi syempre sabi ko nga sa inyo sa 28 pa ang pinaka-final decision po ng ICC which is April 28 next week. Sa akin lang po, nagtatanong lang po ako, bakit po bigla nila itong inilabas? Sunod-sunod ha, sunod-sunod po ito guys. After ng pagbasura ng jurisdiction, eto naman tayo confirmation of charges. At ang masama pa dyan mga kaibigan, wala na po tayong magawa. Ayon po kay Attorney Hararoki, tuloy-tuloy na po ang trial. And it's going to be a long and winding road na pagsubok po sa mga Duterte guys. Panibagong dagok dahil ito po, wala na po talaga tayong magawa dito. Aabot po ito ng 1 to 10 years ang paglilitis. Mag-uumpisa po ang trial kung hindi ako nagkakamali next year. Mga giatay dyan talaga mga animal, mga yawa. Kasi ito lang ha, ano po ang nakapag-triggered? Ano po nakapag-triggered sa kanila itong ICC? Bakit po pabigla-bigla silang magbibigay ng ganitong desisyon? Bakit hindi nila sinunod ang proper scheduling? Anong problema? Ha? Napikon ba kayo dahil ang dami nagpetition for jurisdiction? Sa tingin ko guys ito po ano lang naman ito no, opinion lang po ito guys no. Malamang napikon sila eh. Kasi nga ang dami pong nagreklamo doon sa jurisdiction eh. Hindi lang po tayo ha, hindi lang po ang mga Pilipino. Pati po ang international community at mga international media, binatikos din sila. Sabi pa nga eh, dahil si Duterte na lang po ang natitirang malaking isda doon sa loob ng ICC. Kaya binasura ang jurisdiction. Binatikos sila, hindi lang po Pilipinas ang nagbatikos. Pati po yung international media, international community. Pinagsabihan din sila. Kasi nakakatakot kasi mga kaibigan, baka magkaroon po ito ng presidente. Sa buong mundo po ito ha, hindi lang po Pilipinas. Bakit ko po sinabi na nakakatakot? Ang ibig ba sabihin guys, dahil either way naman ito eh, di ba? Tingnan nyo ha,
ang pagiging miyembro ng ICC is voluntary. 'Di ba? Tama? Ibig sabihin, pag ikaw ay kumalas, voluntary din dapat, 'di ba? O kasi nga, voluntary ka nag-join o di voluntary ka rin magkalas. Kumalas na po tayo diyan 2019 pa. Ngayon, ito ang nakakatakot mga kaibigan. Ibig ba sabihin guys, kahit hindi ka miyembro, pwede kang kidnapin, pwede kang hulihin at ipadala ka doon sa ICC para ipakulong ka? Ganun ba? Ganun ba yung gusto nila mga kaibigan? Teka lang, hindi naman yata tama yun. Wala na ba tayong karapatan? Paano naman yung sovereignty natin? Ang soberenya ng Pilipinas, niruyakan, ha? Binastos tayo mga kaibigan dito guys. Ininsulto po tayo mga kaibigan. Ayan po ang pinakatamang term dyan. Ininsulto tayo ng mga hinayupak na yan. Mga walang puso. Diba? Kahit po yung ibang bansa ha, ibang bansa na po guys, ibang lahi sabi nila, delikado pala talaga tayo. Dahil anytime, pwede tayong hugutin, ipakulong doon sa International Criminal Court mga kaibigan. Kasi bakit hindi po tayo pinagbigyan sa jurisdiction? Nakatanayan po guys, wala na po, hindi na po tayo membro dyan. Kaya Senator Bato de la Rosa, sir, tama po, magtago na po kayo sir. At si Senator Bongo, nakalagay po ang kanyang pangalan mga kaibigan. Ha? Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo, nakalagay na po ang kanilang pangalan. Malamang sa malamang, ganon din ang gagawin sa kanila. Di ba? Yan po yung analysis na po ha. Ito po yung isang opinion lang po mga kaibigan dahil nakakasama naman talaga ng loob. Sino po ang matutuwa sa ginawa nila guys? Hindi pa nga tayo natatapos doon sa jurisdiction, bigla po silang magbibigay ng panibagong desisyon po with finality ha? With finality, bagsak na po tayo sa confirmation of charges. Tuloy-tuloy na po ang trial ni Tatay Digong. Hindi na po siya makakalabas sa ICC. Kahit bumalentong pa tayo, bumaliktad pa tayo, ha? Sumerko pa tayo ng sumerko dyan, wala na tayong magagawa po. Makukulong na po siya doon. Ewan ko lang kung hanggang kailan. Pero wag po tayo masyadong ako, sa totoo lang, kaya po ako nagulat mga kaibigan. Kasi nga, para sa akin lang po inaabangan talaga natin ito eh. Kasi syempre mga kaibigan, concerned tayo sa ating Tatay Digong eh. Di ba? Kasi para sa atin po, wala naman siyang kasalanan. Or, kung may kasalanan man siya, once again, paulit-ulit na kami dito, pwede naman siyang ilitis, pero dito sa Pilipinas. Pero bakit kailangan po dun sa International Criminal Court? Anong meron? Di ba? Sa bagay, sabi nga nila, malaki ang bayad. sinabi ito, hindi ako nagsabi nito. Ang nagsabi nito si Attorney Kaufman, sabi niya, big fish. Si Duterte na lang po ang natitirang big fish doon sa ICC mga kaibigan. Biruin nyo guys. Di ba? So ngayon, Foodinet, ano pa po ang pwede natin gawin? Ang sabi po ni Attorney Harry mga kaibigan, ang bukod tangi po nating magagawa guys, ay syempre itong pag may nangyari po sa kanyang health, of course, pag may nangyari sa kanyang health, wag naman sana another petition na naman po for interim release. Yan na lang po. Yan na lang po ang bukod tanging legal remedy ang pwede pong gawin ng mga defense lawyer ni Tatay Digong. Marami din po nagtatanong marami din nagtatanong, hindi lang po si Foodinet, no? Bakit po binigla tayo, guys? Sa palagay niyo mga kaibigan, bakit po nila binigla ito? At hindi po nila inantay ang proper schedule, which is next week pa po dapat April 28 ang pinaka-confirmation of charges na pinaka-final decision. Sa palagay nyo mga kaibigan, ano kaya ang dahilan? Ano kaya ang nakapag-trigger ng ICC kung bakit po bigla nila itong inilabas? Nawala po sa out of nowhere po mga kaibigan kasi hindi ba sila naawa? Katatapos lang yun sa jurisdiction. Tapos eto naman, panibagong sakit sa ulo. Ayun basahin po natin. Galing po ito sa Inquirer.net. ICC confirms all charges versus Rodrigo Duterte. Ayan nakalagay.
the International Criminal Court or ICC Pretrial Chamber, PTC, on Thursday, confirm na po, all charges against former President Rodrigo Duterte, effectively committing him to a full trial. Ibig sabihin guys, tuloy-tuloy na po ang trial. According to the chamber, its decision to confirm all charges comprising 3 counts of crimes against humanity was based on the evidence and arguments presented during the confirmation of charges hearing in February, as well as on the submissions and documents of the parties and participants, including participating victims. So, mga kaibigan, ang pre-trial chamber po ay concluded, ito nakalagay I concluded that there are substantial grounds to believe that Mr. Duterte is responsible for the crimes against humanity of murder and attempted murder pursuant of Article 71A of the Rome Statute, ICC's founding treaty. Yun po yung nakalagay doon sa kanyang statement po mga kaibigan. At yun po ang kanilang, doon po sila nagbe-base. So, under its decision, Duterte will face trial for the following crimes. Ito na po yung following crimes. Murder as a crime against humanity in Davao City during his mayoral term from 2013 to June 2016. Ibig sabihin guys, pati ba naman ito? Yung nung naging mayor siya, ang labo. Murder as a crime against humanity against high-value targets in locations across the Philippines during his presidency from July 2016 to July 2016 to July 17. Ayan po mga kaibigan, So, pagpas lang daw ang kanyang krimen, pagpas lang. At saka attempted po pagpas lang guys. As crimes against humanity in barangay clearance operations in locations across the Philippines during his presidency from July 2016 to September 2018. Doon sila nagbabase mga kaibigan. Ang labo, Ang labo. Bakit? President nga siya.